Mga brothers, welcome back sa ating bike recommendation. For today's episode mga brothers, eto namang FKN ang pag-uusapan natin kung ano marirecommend ng FKM sa atin pagdating sa kanilang mga motorsiklo. Anyway, unahin na natin itong LTS 125 nila. Eto mga brothers, marirecommend ko sa inyo to kung naghahanap kayo ng scooter na pang service nyo, pamasok sa school, trabaho, point A, point B, pamalengke, dyan lang. Pwede nyo rin din naman i-long ride, wala namang problema. Etong compact scooter nila mga brothers, eto nga yung LTS 125. May dalawang kulay yan mga brothers etong gloss red and then gloss blue. Alright, so kung naghahanap ka naman ng tipong budget and affordable na Italian style classic scooter, ang marirecommend naman sa'yo ng FKM etong Lavi 150. Kita nyo naman, gandang ganda yung pagkapula niya, tsaka yung chrome accent, napaka elegant mga brothers. Fuel injected na rin yan and also itong LTS fuel injected na rin ito. Maganda tong scooter na ito kung naghahanap ka lang na isang classic vibe and also relax and comfy na riding experience ang hanap mo, kasama yung angkas ba, okay na rin. So okay din itong pang service sa trabaho, negosyo, eskwela, walang problema ito. And then may malapad tong floorboard mga brad. Kaya naman kung ano yung merong mga features yung modern scooter, meron din siya. Malalim din ang underseat compartment nito. And then ang maganda pa rito, naka dual sports ang gulong nito mga brad. So kahit dumang ka sa off-road, hindi siya ganong mahihirapan. Alright? So next naman, kung naghahanap ka naman mga brothers ng isang performance scooter o sports scooter, ang marirecommend sa'yo ng FKM itong Pyro 175 nila. Ito ata isa sa mga nasakyan kong scooter ng FKM na talagang malakas ang arangkada. Yung tipong gusto mong maangas sa cornering, lagi ka nagkakat o nag-overtake ka, walang kahirap-hirap dito sa Pyro 175 ng FKM. May dalawang kulay sila rito no? So meron silang gloss white and then gunpowder gray. Meron pa nga silang, alam ko, red and also black. Ayan. So itong scooter na ito is aggressive. Naka LED lights ng ilaw nito mga brother. 175cc ang makina, disc brake harap at likod. Digital meter and then naka may buttons na dito para kung o-open mo tong tangke niya and also yung seats. Ayan. So sa Venture series naman mga brothers, tatlo kasi yung pagpipilian nyo. So meron silang Venture 150 and then Venture 150 Ultimate Edition. Ang may display, meron tayo rito Venture 150 Standard. Ito yon, no? And then nandun yung Venture 150 Ultimate. Same lang naman yung body design. Ang nadagdag lang naman din sa Ultimate is merong camera harap at likod, traction control, and then mas quality yung switches niya, at saka tire pressure monitoring, and then merong hybrid assist yun. Pero body dimension and design parehas lang naman sila. So itong scooter na ito mga brothers, marirecommend ko sa inyo to kung naghahanap kayo ng pang long range na scooter. And then kung may angkas kayo, wala rin problema sa scooter na ito, at kung magdadala kayo ng top box dahil provision siya. So ganun nakadesign itong scooter ng FKM, itong Venture series nila. Naka dual sports yung gulong, so kahit dumaan kayo sa mga off-road, sa mga probinsya malupa yung kalsada nila, yakang-yaka ng Venture series ng FKM. Ito nga yung Ultimate Edition at saka yung Standard Edition nila na Venture, and also yung 180 series na Venture, wala silang display ngayon nasa mga vloggers. Iba yung itsura nun, and then pakita na lang tayo ng picture dyan, tsaka syempre yung price para mas idea kayo. Ang pagkakaibahan nun, may traction control yun, front facing camera, at mas malakas yung power ratio nung motor na yon. Okay, so next, kung naghahanap naman kayo mga brad, kung gusto nyo mag-start ng big bike o balak nyo subukan ang mga trucks dito sa Pilipinas, yung mga circuit, ang marirecommend sa inyo ng FKM itong 3GP nila. Tingnan nyo naman mga brad kung gaano ka-aggressive ang sports bike ng FKM. Ang pinaka-highlight sa motor na ito is yung single-sided swing arm o yung tinatawag nilang pro arm na maganda o solid sa kurbada. Naka underbelly muffler yan mga brothers. So tapos naka trellis na rin yung chassis. Nakalimutan ko lang yung tawag sa ganitong pintura pero hindi to basta-basta kinakalawang. Digital meter, naka centered monoshock, front
upside down port, di ba? Disc brake harap at likod, at meron pa yang ABS na kasama. Naka ano to, radial lang mounting ng caliper na to, napa 4 piston pot caliper yan mga brad. And then next, ang gamit natin na motor, ito kung ikaw ay isang classic rider enthusiast at mahilig ka sa cafe racer, scrambler, yan, mahilig ka mag-customize, manikot ang utak mo, ma-offer sa'yo ng FKM itong Victorino 250 nila. Ang pinaka-highlight sa motor ng ito mga brothers is between engine siya, no? Ayan. Tapos syempre tunog Harley Davidson niya mga brothers. Naka spoke wheel yan, tapos dual sports yung gulong. So ready sa mga off-road na daanan. Alright. So next naman, kung naghahanap ka ng affordable and yet fully loaded sa features na highway legal na motor, ang ma-offer sa'yo ng FKM o marirecommend sa'yo is yung Falcom X400 nila. Ito yon mga brad. For the 208,000 pesos, meron ka ng twin cylinder na motorsiklo na merong dual channel ABS, tapos may front facing camera pa yan. Dalawang access ng susi niya, isang physical key, and also pwede mo rin siyang i-remote, o diba? So sa mga naghahanap dyan na brothers natin ng 400cc, gusto na mag-try ng big bike, ayan, ito yung magandang stepping stone. Alright, so itong Sleek 400 is parating pa lang, coming soon pa lang. Ito naman is yung marirecommend ko sa inyo kung kayo ay naghahanap na isang highway legal na scooter at gusto nyo na lang comfy, relax na lang, piga-piga na lang, and then malaki yung compartment, at also kung malaki rin yung upuan, komportable kayo, para lang kayo nasa sopa, same din ang inyong magiging back ride, ito yun, Sleek 400 for the price na 288,000 pesos. At tapos kung o-order kayo sa akin, less 20,000 yan mga brad. So itong motor na ito, meron tong dual channel ABS yan, naka water cooled na rin yan itong scooter na ito, keyless na rin, and then combination ng digital and analog ang kanyang funnel, pakalaki, grabe. So next naman, kung kayo yung mga rider na classic rider enthusiast at more on mahilig kayo sa mga cruiser bike, low rider, iba, ang marirecommend ko naman sa inyo pagdating sa motor ng FKM, etong Glider 500. Eto mga brothers, coming soon pa lang ito, pero pwede rin kayong mag pre-order sa akin, and then may less po yan na 20,000, so it's gonna be 278 na lang. So 298 kasi siya ngayon pero pag nag pre-order kayo, ayan, malilas siya ng 20,000. So napakagandang big bike to mga brothers. 500cc to na twin, dual channel ABS, alam ko may traction control din ito as I remember, no? Mababang seat height, no? Digital, o alam ko TFT na rin ito, di ba? So napakaganda, dual exit yung muffler niya, boss, ang ka pa sa pagtalaga pag tumunog to, paka solid. Ito yung Venture Ultimate, di ba? Iba lang din naman yung kulay, pero same din yung body design. Alright, so mga brothers, ayan, nakita nyo na ang bike recommendation natin dito sa FKM, no? At ang ganda ng setup nila, kasi pag nandito kayo sa o bumisita kayo dito sa pinaka parang warehouse o dito sa pinaka factory ng FKM, dito may showroom sila rito, and also dito na rin kami nagre-review ng mga motor, at nandito na rin yung specs kung sakaling titignan nyo. Ayan, maganda to, kasi kung may mga bisita and also mga vloggers na katulad ko, hindi na mahihirapan mag-review kasi nandito na yung specification kada motorsiklo. So complete sila rito mga brothers, kumpleto sa Ricardo. So mga brothers, huwag niyo pong kakalimutan i-share ang ating episode sa Facebook para sa konting suporta, and also mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo yung ating bagong serye, itong bike recommendation, mag-comment naman kayo ng yes para alam ko kung sino yung mga nagkaka-interest. So mga brothers, ride safe and cheers!